God is faithful. Amen? Amen. Amen. Ang ating God ay wagas ng pag-ibig niya sa atin at kahit kailan ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo bibiguin. Amen po? Amen. Kaya tayo pong lahat ay tumayo this morning. We will worship God for who He is. Alam natin ang unfailing love ng Panginoon kahit kailan ay ating maasahan. Hallelujah. Praise you, Lord. We worship you in this place, O God. We seek your holy presence, O God. We seek your presence, Lord. Hear us, your children. Nauuhaw kami, Panginoon, sa presensya mo, God. Katagpuin mo kami nawa. Hallelujah. Praise you, God. When the darkness fills my senses, when my blindness keeps me from your touch, Jesus, come. When my burden keeps me doubting, when my memories take the place of you, Jesus, come. And I'll follow you there to the place where we meet, and I'll lay down my pride as you search me again.
meet us in this place, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Bend down, O Lord, and hear my prayer. Answer me, for I need your help. Protect me, for I am devoted to you. Save me, for I serve you and trust you. You are my God. Be merciful to me, O Lord, for I am calling on you constantly. Give me happiness, O Lord, for I give myself to you. O Lord, you are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for your help. Listen closely to my prayer, O Lord, and hear my urgent cry. I will call to you whenever I'm in trouble, and you will answer me. No pagan God is like you, O Lord. None can do what you do. All the nations you made will come and bow before you, Lord. They will praise your holy name, for you are great and perform wonderful deeds. You alone are God. Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Grant me purity of heart so that I may honor you. With all my heart I will praise you, O Lord my God. I will give glory to your name forever, for your love for me is very great. You have rescued me from the depths of death. But you, O Lord, are a God of compassion and mercy, slow to get angry and filled with unfailing love and faithfulness. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon, you are full of unfailing love. You are the God we can trust, Panginoon. Ang pag-ibig mo alone we can trust, God. Dahil hindi ka nang bibigo, Panginoon. Hallelujah. We praise you in this place, oh God. We worship you, God. Thank you for your unfailing love. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Patuloy ka naming pupurihin, Father God. Because yes, God, no other God is like you, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang kawangis, wala kang kaparis, Panginoon. Hallelujah. And God, our desire, Father, meet us, O God. Katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa araw na ito, O Diyos. Meet us, O God. Hallelujah. We will continue to follow you. We will continue to follow you wherever you go, O God. Hallelujah. 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 Yes, God. And I follow you there to the place where we meet, and I lay down my pride as you search me again, and I follow you there to the place where we meet, and I lay down my pride as you search me again. Your unfailing love, your unfailing love, your unfailing love over me again. Hallelujah. Yes, God. Salamat sa unfailing love mo, Panginoon.
Salamat dahil ang pag-ibig mo noon pa man, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, Father God. At alam namin, Panginoon, whatever is happening sa mga buhay namin, God, we can cling and we can put our trust in your faithful and unfailing love, O God. Hallelujah! Kaya papuri sa pangalan mo, Panginoon. Luwalhatiin ka sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang tinatanyag namin sa lugar na ito, O Diyos. Kaya mataas ka, Panginoon. At tanggapin mo, Panginoon, ang mga papuri ng iyong mga anak na ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming hope. Ikaw ang aming future, O God. And Lord, we will continue to praise you as we wait for your rescue, O God. Hallelujah. Tanggapin mo nga, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli, magandang araw po, magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay hindi nakita-kita ng matagal, na isang linggo. Kaya batiin po muna natin ang ating mga kapatid. I got gas to my
its way. Oh, my God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out to pray and then help is on its way. Oh, my God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out to pray and then help is on its way. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, God. Hallelujah. We will continue to shout the awesome love of God from here to eternity. Amen. Amen. Hallelujah. We worship you, O God. We bless your name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah to your name. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire of glory. We see through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Yes, God. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire of glory. We see through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Praise the Lord. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Patuloy kaming magpupuri sa iyo, God, from here until we reach, oh God, the eternity, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your awesome love, oh God. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. You said eternity in my heart, so I live for you, for you. You said
Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Because we have a God that we can hope, Panginoon. Meron kaming Diyos na pwede naming asahan, Panginoon. Meron kaming Diyos, oh God, na pwede naming panghawakan, oh God. Hallelujah. And we will continue to cling to your unfailing, faithful love, oh God. Hallelujah. Hallelujah. The hope of all the earth, Father, is rest assured sa iyong pag-ibig, oh God. Hallelujah. Hallelujah. And you deserve to be praised, oh God. You deserve to be honored, oh God. You deserve to receive, oh God, all the praises. Hallelujah. We magnify your name, oh God. Praise the Lord. Praise to you. I'll set the stars in their place.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isa pong lawyer ang nagsuffer ng isang matinding depression. Kaya yung mga friends niya napilitan na lahat ng mga sharp objects dun sa bahay niya, katulad ng kutsilyo, gunting, razors, lahat ng yan, itinago nila sa isang lugar na hindi makikita ng lawyer na to. Dahil nawala na ng pag-asa ang lawyer na ito, ayaw na niyang ipagpatuloy kasi ang kanyang buhay. Meron pa siyang sinulat na ako na lang ang pinaka-miserableng tao na nabubuhay sa daigdig. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang mabuhay. Alam mo ba na ang lawyer na yan ay walang iba kundi si Abraham Lincoln, ang 16th President ng Amerika. Si Abraham Lincoln na depressed, di ba ito yung widely regarded as one of the greatest presidents sa American history? Bakit siya madedepress? Ito pong story ni Abraham Lincoln ay isa lamang proof na kahit sino ay pwedeng tamaan ng depression. President ka man ng Pilipinas o isa kang aliping sa gigilid, pwede kang magkaroon ng depression. Ang kapansin-pansin po dito, hindi lang yung pain, yung maraming pain na pinagdaanan ni Abraham Lincoln, kundi kung paano na shape ng mga pains na ito ang path na tinahak ni Abraham. Hindi na nawala yung mga wounds na yon ng past ni Abraham Lincoln. Naging part na yon ng kanyang legacy. Yung kanyang mga scars, ito ang kanyang naging story. Lahat tayo, alam ko, merong dinadala na scars. Emotional, mental, psychological, social, physical scars. Ang ilan sa mga scars na to, very, very visible. Yung halatang-halata mo. Yung iba naman, kayang-kaya nating itago. Pero alam mo ba, na kahit anong klaseng scar yan, bawat scar sa buhay mo may potensyal na pwedeng maging magandang story. Hindi lang story ng suffering, kundi story ng survival. Story ng katatagan. Story ng pag-asa. Minsan kasi, ramdam natin, down na tayo. Pero I tell you, God is not yet done with you. Yan ang journey from scars into stories. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ang 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa umagang ito, gusto ko pong iparating sa bawat isa sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon that He is able to turn those scars into beautiful stories. Let us pray. Heavenly Father, hinihiling po namin ang inyong guidance, wisdom, knowledge na nanggagaling sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at hayaan niyo po ng iyong banal na salita sa umagang ito ay maging buhay sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Paano nga ba natin malalaman na nagsasuffer na tayo ng depression? Paano mo malalaman na yung katabi mo ay merong anxiety? Paano mo malalaman na burnout ka na pala o meron ka nang nagbe-breakdown ka na? Ano nga ba ang mga symptoms? Ano ang patterns of burnout? Pwedeng laging nalulungkot ang isang tao. Pwede namang balisang-balisa. Pwede namang para bagang galit na sa mundo o irritable. O minsan naman hindi makatulog o minsan naman tulog ng tulog. Yung iba,
ang mga patterns sa burnout nila, yung wala na silang ganang kumain, kaya ang bilis-bilis mangayayat. O yung iba naman, extreme, kain ng kain, kaya sobra na ng timbang. Yung iba, biglang nagbabago yung ugali. Yung iba naman, merong mga chronic pain or digestive disorders na ginamot na't lahat, hindi pa rin naaalis. Hindi pa rin gumagaling. Yung iba, hirap mag-concentrate. Yung iba, nagsha-shutdown yung memory. Hirap mag-decide, laging pagod. Yung iba naman, guilty palagi kahit hindi siya yung may kasalanan, guilty. Hopeless sa buhay. Yung iba, feeling nila walang nagpapahalaga sa kanila. Yung iba, merong mga suicidal tendencies at yung iba naman, lagi na lang binabanggit, mamatay na kaya ako? Yung mga ganyan. Nakikita mo ba ang sarili mo sa listahan na yan? Alam mo ba na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng depression? Tingnan mo yung katabi mo. Ang depression, ito po ay totoo. Nararanasan ng napakaraming tao, Christian man sila or non-Christian. Lahat tayo, in some time or another, nade-depress. Minsan, gusto na nating mag-quit. Gusto nang mag-give up. Madalas, nafe-feel natin, bakit nga ganun ang buhay? Yung kahit anong gawin natin, pasama na ng pasama yung mga nangyayari. Minsan sasabihin nyo, ayoko nang mag-minister, ayoko nang mag-witness, wala namang nakikinig. Or minsan sinasabi nyo, parang pinaglalaruan na lang ako ng God. A-attend ako ng church, ang aga-aga ko sa church, wala naman ako natututunan paglabas. Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, walang pagbabago. Hindi ako lumalago. Hindi ko naiintindihan yung mga preaching. Ito po ay mga dahilan na nagsasabing kahit ang mga anak ng Diyos ay nade-depress din. Si Moses, ang greatest leader sa Old Testament, pinili ng Panginoon para manguna sa kanyang bayan. Nakikita ang power ng Panginoon sa buhay niya. Pero sa Numbers 11:14-15, sabi niya sa Panginoon, I can carry all these people by myself. The load is far too heavy. If this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery. Si Joshua, ang greatest general, pinili ng Panginoon para mag-lead sa bayang Israel papunta sa Promised Land. Pero sa Joshua 7:7, ang sabi niya, O Sovereign Lord, why did you bring us across the Jordan River if you are going to let the Amorites kill us? If only we had been content to stay on the other side. Para bagang sinasabi ni Joshua, bakit mo kami dinala dito? Mamamatay din lang kami. Ito ba ang napapala namin sa pagsunod sa kalooban mo? Gusto na ni Joshua na mag-quit nung panahon na yon, buti na lang napagtagumpayan niya. Ikaw, ilang beses mo nang gustong mag-quit, pero napapagtagumpayan mo. Purihin ang Diyos. Si Job, kung ang pag-uusapan ay patience at faith, matatawag mo na si Job ay isa sa mga great men of the Bible. Ganda ng beginning niya, ganda ng ending, pero in between, nawala sa kanya ang lahat. Ang sabi niya, sana di na lang ako ipinanganak. To the point na gusto na niyang mag-suicide, gusto na niyang mamatay. Extremely depressed na siya. Sabi niya sa Job 3:3, let the day of my birth be erased and the night I was conceived. Ito ba ang mga salitang lumalabas sa bibig ng pinagpalang anak ng God? Isa sa pinakamayamang anak ng Panginoon? Sana di na lang ako ipinanganak. Sa Jonah 4:3, sabi ni Jonah, just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. Gusto kasi ni Jonah, patayin na siya ng God. Spiritually depressed na siya, hindi na siya masaya na doon sa last preaching niya ay marami ang nasave sa Nineveh. Mga kapatid, almost everyone ay nagdi-deal sa depression. Anak ka man ng Diyos o hindi. Mataas man ang pananampalataya mo o hindi. Pero alam mo ba,
na ang depression ay hindi katapusan ng storya mo. Tayo, church, hindi tayo dapat mabuhay in a dark world of depression. May paraan to get up from these scars into stories. Tandaan, minsan, may mga panahon na feeling natin ay down na down tayo. But God is not done yet with you. Totoo, malaking problema ang depression. Pero interesting na nagbibigay ang God ng isang case study dito sa 1 Kings 19 tungkol sa clinical depression. Bago po natin pag-aralan yung mga events sa chapter 19 ng 1 Kings, allow me to introduce to you si King Ahab at si Queen Jezebel. Si Ahab po ay nakaupo na sa trono ng Israel for 22 years. Sa 1630 ng 1 Kings, si King Ahab, sabi doon, ang pinakamasama sa lahat ng naging hari ng Israel kung i-compare sa nauna sa kanya. Verse 31, minensyon na ang asawa ni King Ahab ay si Queen Jezebel. Masama din si Queen Jezebel. Siya ang nag-introduce ng Baal worship sa Israel. Si Queen Jezebel po ang totoong power behind the throne. Magkapartner ang mag-asawang ito sa kanilang masamang mga binabalak sa Israel. Sa 1 Kings 17:1, unang beses na na-mention si Elijah. Sino ba si Elijah? Sabi ni J. Oswald Sanders, Elijah appeared at 0 hour in Israel's history like a meteor. He flashed across the inky blackness of Israel's spiritual night. Si Elijah po, para siyang si Batman, dumating nung panahon na madilim at magulong-magulo ang history ng Israel. Sabi naman ni Chuck Swindoll, dinidescribe niya si Elijah as plunging full force into the midst of this era of gross evil and wickedness. Superhero talaga ang datingan ni Elijah sa gitna ng gulo. Si Elijah handang sumaba kahit gaano karami ang kalaban. Sa lahat ng klase ng kasamaan, lalaban si Elijah. Hindi na po natin isa-summarize yung buhay ni Elijah. But suffice it to say, kumilos ang God day after day. Miracle after another. Sa buhay ng Israel, pagdating pa lang ni Elijah. Ang dami, sunod-sunod na miraculous sign. Chapter 17, verse 1, hindi umulan for 3.5 years. Nagkaroon ng tagtuyo, tagutom sa bansa. Dahil yan sa panalangin ni Elijah. Sa verse 6, dahil walang ulan, wala na silang makain, nagpadala ang God ng ravens, ng uwak, para pakainin si Elijah. Verses 15 to 16, nag-provide ang God miraculously kay Elijah at sa widow na nagpakain sa kanya sa gitna ng tagutom. Sa verse 22, nanalangin si Elijah at nabuhay ang anak na patay ng babaeng balo. Chapter 18, dito nagkaroon ng showdown. Si Elijah, kalaban niya yung 850 pagan prophets. Nagpadala ang God ng apoy mula sa langit, tinupok yung buong handog ni Elijah. Yung buong toro, pati na yung lahat ng kahoy, bato, pati yung kanal ni Lamon, lahat ng lupa dun sa altar ni Elijah, pagkatapos niyang manalangin, nagpadala ang Diyos ng isang dilang apoy. Ang passion lang naman ni Elijah ay ang dalhin ang mga atensyon ng Israel, ng mga tao, back to God. Yung mga backslider, ibalik sa Panginoon. Verse 41, ang sabi ni Elijah kay Ahab, I hear a mighty storm coming. So verse 46, then the Lord gave special strength to Elijah. He tucked his cloak into his belt and ran ahead of Ahab's chariot all the way to the entrance of Jezreel. Bilis tumakbo ni Elijah.
mas mabilis pa kesa sa isang chariot. Yung isa pong chariot ay hila-hila ng at least 2 horses. Yung iba umaabot ng 4 hanggang 6 horses. Naabutan yun at naunahan pa ni Elijah sa pagtakbo niya. Nung mga panahon na nagsasucceed si Elijah, malakas siya physically, spiritually, emotionally, punong-puno siya ng energy. Bakit siya biglang sumuko? Sa chapter 19, verse 4, bakit ayaw na niyang mabuhay? Yun yung malaking tanong. Kasi po, meron siyang mga kinaharap na provokers of his breakdown. Ito yung mga sources of despair sa buhay ni Elijah. Provokers of breakdown na madalas makikita rin natin sa buhay natin. Ang una, Elijah was depleted by victory. Posible pala na manghina ka dahil sa dami ng tagumpay na nararanasan mo? Si Elijah po, talaga namang overwhelmed siya pagkatapos ng napakagandang victory na natanggap niya dun sa Mount Carmel. Nang ipakita ng Panginoon na talong-talon niya ng Diyos natin, yung Diyos na si Baal at yung 850 prophets ni Baal. Dahil nagse-celebrate na spiritually, physically, emotionally si Elijah, sa 1 Kings 18:40, kinumand ni Elijah to seize all the prophets of Baal. Don't let a single one escape. Huwag kayong magpapatakas. Sa verse 46, then the Lord gave special strength to Elijah. He ran ahead of Ahab's chariot all the way to the entrance of Jezreel. Dinidescribe ng verse 46, si Elijah, inunahan ng pagtakbo si Ahab na nakasakay sa chariot. Nauna pa na nakarating si Elijah sa palasyo. Alam niyo po ba ang haba nung tinakbo ni Elijah? 20 miles. Ang bilis niya. Ang lakas niya. Hindi na siya nakahintay na tanggapin yung public recognition sa success ng katatapos lang na magandang testimony dahil pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. High na high si Elijah spiritually. Ubos yung kalaban niya. 850 kalaban, nag-iisang Elijah. Sabi sa verse 1 ng chapter 19, when Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. Itong si King Ahab, malamang, exaggerated magkwento. Kaya si Jezebel namula sa galit. Ito po ang isang principle na dapat nating tandaan. Ang pinaka-vulnerable point sa buhay ng tao is right after ma-experience ang isang mighty victory. Pag nandun ka na kasi sa rurok ng tagumpay at nagpatuloy ka pa sa paglalakbay, pababa na yung bundok na yon sa isang valley, lambak ng problema. Ganon din naman. Minsan, dahil sa dami, dahil sa laki ng victory, natatakot na tayo na baka sa susunod na gagawin natin, hindi natin maaabot yung expectation ng mga taong nakapalibot sa atin. Kaya si Elijah, ganun yung nangyari sa kanya. Sobrang taas nung victory, sobrang powerful nung pinakita ng God. Tapos, na-deplete na siya ng victory na yon. Dumating siya sa point na kinain na siya ng tagumpay na nararanasan niya. Ang second provoker of breakdown, matapos siyang ma-deplete ng victory, he was disconcerted by fear. Nandito na si Elijah dahil sa takot. Nalito na siya. Sa verse 2, si Jezebel, instead na ma-impress siya kay Elijah at sa God ni Elijah, ang queen na to na puno ng galit, nagwala.
iniutos ang immediate execution ni Elijah. Sabi sa verse 2, Jezebel sent this message to Elijah, "May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them." Kung itatranslate natin, parang sinasabi ni Jezebel, "Patay ka sa akin, Elijah ka. Hindi ka aabuti ng umaga sa akin. Siguradong papatayin kita." Sa pagbabanta ni Jezebel, ito lang yung naging laman ng isip ni Elijah. Na overpower na yung kanyang faith. Sa verse 3, dahil nagpanik na, nalimutan na niya na kayang ibigay ng God sa kanya muli yung victory na natanggap niya sa Mount Carmel. Kahit kakatapos lang ni Elijah na ma-experience ang mighty power ng God, nawala na kaagad sa kanya, binalot na kaagad siya ng takot. Dapat sana, tinawanan lang ito ni Elijah. Dapat sana, nung nagbabanta si Jezebel, inisip niya na, yung king nga, tinalo ko. Ikaw pa na queen lang. Dapat sana, tinawanan lang ni Elijah yung pagbabanta ni Jezebel. Dahil yung gods ni Jezebel, na-expose na as powerless sa chapter 18. Pero dito sa verse 3 ng chapter 19, sabi doon, Elijah was afraid and fled for his life. Instead na maging matapang, sabi sa verse 3, he ran for his life. Hours earlier, emotionally high siya. Physically strong siya. Spiritually, talaga namang lumulutang si Elijah. Tapos biglang bagsak, biglang flat, nag-collapse na kaagad siya. Napalitan ng fear yung laki ng kanyang faith. Yung focus niya nag-shift from God papunta sa problema. Parang nabahag na kaagad yung buntot ni Elijah. Tumakas siya papuntang Beersheba. Takot na takot si Elijah, instead na manalangin at humingi ng tulong sa God. Na tulad ng ginagawa niya dati, anong ginawa niya? He bolted. Para siyang kidlat, ang bilis niyang umatras, ang bilis niyang tumakas. Tandaan mo to kapatid, the only hold na meron ang devil sa'yo ay ang takot. Sabi sa 1 Peter 5:8, isa itong reminder sa atin, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ang tanging magagawa ni Satan para sa'yo ay ang umatungal at manakot sa'yo. Hindi kanya kayang saktan. Tandaan mo to, kapatid. Hindi ka magagalaw ni Satan dahil covered ka ng blood ni Jesus Christ. Pero, kaya kanyang takutin. At kapag umatras ka, tumakbo kang papalayo, dahil sa takot, ikaw ang talo. Mapapahama ka. Tandaan, wag na wag kang matatakot na mas malaki pa ang takot mo kesa sa pananampalataya mo sa Diyos na meron ka. Si Elijah, mas lumaki yung takot niya kesa sa kanyang faith. Yan yung nangyari sa kanya. He was depleted by victory and he was disconcerted by fear. Kaya ikaw, wag kang magpapadaig sa takot. Let your faith be bigger than your fear. Ang third provoker ng breakdown na meron si Elijah ay he was disabled by isolation. Sa verse 4, then he went on alone into the wilderness, traveling all day. Sabi doon, alone. He sat down under a solitary broom tree, nag-iisang tree. Yung pinili niya at doon siya nagtago sa shed ng tree na yon and prayed that he might die. Negative na siya.
I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Si Elijah, na-stuck sa matinding bugso ng damdamin niya. Naramdaman niya yung pagod, nanghina siya, nanlupaypay siya, na-burnout siya. Balisang-balisa na siya. Super said flat na si Elijah. Sobrang dami na yung dinadala niya, akala niya. Sa verse 3, sabi doon, iniwan niya yung kanyang kasambahay. Yung kasambahay niya na lagi niyang kasama from the very beginning. Hindi siya iniwan ng kasambahay niya. Pero anong ginawa ni Elijah? Siya ang nang-iwan nung ma-depress siya. Isa sa pinaka-great dangers of depression ay yung tendency na sarili mo na lang ang pansinin mo. I-admit natin mga kapatid, ganito madalas yung ginagawa natin. Kapag nasasaktan tayo, nilalayuan natin, iniiwasan natin ang kapatid. Ina-isolate natin ang sarili natin. Yan yung third provoker of depression. Kaya na-depress si Elijah. In-isolate niya yung sarili niya. Instead na mag-reach out, nagtago siya sa loob ng kanyang shell at sa kanya naisip na, tinignan niya yung paligid niya, nag-iisa na lang ako. Messed up na yung buhay ko. Kawawa naman ako. Wala akong kakampi. Elijah was disabled by isolation. Naramdaman niya yung fourth source of depression nung ma-disable siya ng isolation. He was devastated by self-pity. Tumakas siya, lumayo si Elijah hanggang marating niya ang isang maliit na puno, nag-iisa sa disyerto. Doon na siya nag-collapse, bagsak siya. At dahil desperado na siya, yung prayer niya, sabi niya, I have had enough, Lord. Take my life. Nilamon na siya ng self-pity. Na-cultivate na sa kanya yung victim mentality. Tinanggap na niya ng yung poor me syndrome. Kawawa naman ako. Nag-iisa na lang ako. Victim ako ng lahat ng pangyayari. Ay, aping-api ako. Naranasan mo na ba yan? Si Swindoll, sabi niya, self-pity molds its way inside our minds like a beast and claws us to shreds. Ang self-pity po, lalamunin neto yung isipan mo, sisirain nito yung lahat ng lakas na meron ka, pati yung linaw ng isipan mo, hanggang sa i-consider mo na lang ay ang sarili mo. Nakatingin ka na lang sa sarili mo na isa kang victim at hindi ka isang victor. Completely nalimutan ni Elijah na yung God na kasama niya sa mountain experiences niya is still the God na sasama sa kanya sa valley. Na kahit anong sitwasyon ng buhay meron siya, kasama niya ang Diyos niya at hindi siya iiwan. Sa ganitong kalagayan, si Elijah heartbroken. Bigong-bigo, sirang-sira, problemadong-problemado, awang-awa sa sarili. Kaya anong ginawa? Natulog. Nakatulog si Elijah. Alam ko po, ang iba dito, merong pinagdaraanan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo ba, na minsan, dumarating sa buhay ng tao na gusto na niyang mag-give up. Gusto niya nang mag-quit. Gusto nang sumuko. Gusto nang umayaw. Pero bago natin gawin yon, pag dumarating tayo dun sa point na yon na mag-quit na tayo, ibabato na lang natin yung white towel natin. Tingnan muna natin kung anong ginawa ng God para muling ibangon si Elijah. Kung burnout ka, alam mo ba na may pag-asa pa? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa.
Kung depressed ka, kapatid, sabihin mo sa sarili mo, pwede ka pang gumaling. At alam mo ba, you may be down today, but you are not yet done. Merong prescription na binibigay ang God para sa breakthrough natin. Dahil hindi sa depression magtatapos ang story mo. Amen? Amen. Hindi mo kinakailangan na magstay sa madilim na mundo ng depression. Hindi ka dapat magpatalo dahil hindi ka tinawag para mag-quit. Tinawag ka ng Panginoon para maging victor for Him. Nung ma-depress po si Elijah, hindi siya iniwan ng God. Ito yung pinakamaganda. Hindi sinabi ng Panginoon na, sorry Elijah, meron kang chemical imbalance. Di ba, madalas tayo, pagka merong nade-depress, sabihin natin, uy, ano lang yan, may phobia ka lang. Or meron ka lang panic disorder. O meron ka lang OCD. O ikaw ay meron lang post-traumatic stress disorder. O ano lang yan, premenstrual dysphoric disorder. O sa mga babae, sinasabi nyo, magme-menopause ka lang. Kaya ka nagkakaganyan, di ba? Hindi sinabi ng God yun kay Elijah. Sabi ng Panginoon, tiningnan niya si Elijah, tapos hindi niya sinabi na wala pang gamot sa depression eh. Nung panahon na yun, wala pa talaga. Hindi sinabi ng Panginoon, ako hindi kita matutulungan. Bumangon ka dyan. Gawin mo pinagagawa ko. Wala, hindi sinabi ng Panginoon yun. Ano nga ba ang ginawa ng God para gumaling si Elijah? Ito yung prescription for breakthrough na ginawa ng Panginoon. Ang una, God recognized na yung depression na meron si Elijah ay hindi isang imaginary problem. Sa verses 5 to 7, sabi doon, then he lay down and slept under the broom tree. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. He looked around, and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, for the journey ahead will be too much for you. Para sa Panginoon, totoo yung nararanasang depression ni Elijah. Hindi sinabi ng Panginoon na, kalma, Elijah. Nakakahiya ka, ayusin mo buhay mo. Wala. Hindi sinabi ng Panginoon na, aba Elijah, anak kita. Ang Israel, they look up to you. Kasalanan niyang nade-depress. Nasaan ang pananampalataya mo? Walang ganong sinabi ang Panginoon. Anong sagot ng Panginoon sa prayer ni Elijah na gusto na niyang mamatay? Hinayaan ng God na makatulog si Elijah. Pagkagising, pinakain. Pagkatapos makakain, pinatulog ulit. Verse 8, sabi doon, so he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Kinakailangan niya ng physical strength. Kapag nade-depress ka, kapatid, kinakailangan mong una sa lahat, palakasin ang sarili mo physically. Nung malakas na si Elijah, hinayaan ng God na mag-travel si Elijah for how many days and nights? 40. Si Elijah, 40 days and nights. Bakit? Dahil sa Panginoon niya, naranasan ang tunay na kapahingahan. Sa lahat ng panahon na yon, nagpapahinga si Elijah. Kahit nung nagta-travel na siya for 40 days and nights, hindi nagsalita ang God. Walang counseling sessions. Walang face-to-face talk. Anong ginawa ng Panginoon? Sinamahan lang
niya si Elijah. Hinayaan lang ng God si Elijah. Bakit? Dahil Elijah needed to pause. Hinayaan ng God na makapagpahinga at mag-isip si Elijah. Walang pressure. Yan ang klase ng Diyos na meron ka, kapatid. Feel ng God ang pinagdaraanan ng kanyang mga anak. Di nga ba? Nung mamatay si Lazaro, tapos umiiyak yung magkapatid na Mary at Martha. Anong ginawa ni Jesus Christ? John 11:35. Jesus wept. Kasi ang God natin, nasasaktan pag may pinagdaraanan tayo. Kaya nang ma-depress si Elijah, walang sermon mula sa Panginoon. Walang counseling sessions. Anong ginawa ng Panginoon? Pinadama niya na may kasama si Elijah sa lahat ng yon. Pinagpahinga niya si Elijah at pinaramdam kay Elijah ang kanyang pagmamahal. That's prescription number 1. Pag ikaw ay nade-depress and you gusto mong ng prescription para magkaroon ka ng breakthrough, you have to pause. Sabihin nyo nga, pause. Eventually, magkatapos na makapagpahinga si Elijah, nang makita ng God na ready na si Elijah, nakapag-rest na, nakapag-pause na, sabi sa verse 8, the food he ate gave him enough strength to travel. Nakita ng God, okay na to, malakas na, ready na. Travel, papunta saan? Pinapunta siya ng Panginoon to Mount Sinai, the mountain of God. Ito yung second prescription. Pinadala siya ng God, si Elijah, sa Mount Horeb, sa mountain of God. Sa Mount Horeb po, ibinigay ang law, ang 10 Commandments kay Moses. Ang Mount Horeb ang lumalabas na church nung panahon na yon. Anong ginawa ng God? God sent Elijah to church. Bakit? Dahil Elijah needed God's presence. Kailangan ni Elijah ng presensya ng Panginoon. Alam mo ba na ang church is one of the best places to deal with depression? Kapag tama ang ginagawa sa loob ng church, tingnan mo yung katabi mo, pag tama ang pakikitungo niyan sa'yo, ang church ang pinakamagandang lugar para gumaling sa anxiety, sa depression, sa breakdown. Ito yung place kung saan merong makikinig sa'yo. Ito yung place kung saan ang isa't isa ay nagtutulungan at walang iwanan. Amen? Amen. Galatians 6:2 says, share each other's burdens and in this way, obey the law of Christ. Dito kasi sa church, merong tutulong sa'yo. Merong handang makinig. Sabihin mo sa katabi mo, ako yon. Noong year 1999, ang Duke University po conducted a study. Pinag-aralan ang depression sa 4,000 adults. At isa sa mga naging conclusion nila, attendance at a house of worship is related to lower rates of depression and anxiety. Biruin mo yon? Pati science nag-agree na ang worship, ang prayer, ang pag-aaral ng Bible, ang fellowshipping with one another ay mabisang gamot sa depression and anxiety. Si Andrew Newberg, ang Director of Clinical Nuclear Medicine sa University of Pittsburgh, ginamit niya yung SPECT technique
At napaka-interesting ang kanyang na-discover. Sabi niya, prayer and meditation have been shown to lower the risk of depression and heart disease and improve immune function. Basta lang ba niya na naisip? Hindi. Pinag-aralan ni Newberg. Ang mga brains of religious individuals daw na mahilig mag-pray at mag-meditate. Ito yung pinag-aralan niya. Nakita niya at ng kanyang team na merong dramatic increase in action sa front region of the brain na kung tawagin po natin ay prefrontal cortex. Itong region na to ay associated sa judgment and empathy. Na-discover nila ng team niya na merong decrease of activity sa region of the brain naman na tinatawag nating superior parietal lobe na nagbibigay ng sense of self. Ayon sa findings niya, kapag ang isang tao ay engaged in spiritual pursuits, nalilimutan niya ang sarili niya. Hindi ito gumagana. Pag gumagana to. Kasabay nito, bumababa yung risk of depression, pati sakit sa puso, hindi nagkakasakit ang mahilig mag-worship at nai-improve ang immune function. Kapatid, gusto mo na bang sumuko? Nade-depress ka ba? Prescription number 2, kailangan mo to, God's presence. Kaya anong ginawa ng God kay Elijah? Pinapunta siya sa church, sa mountain of God. Una, yung prescription number 1 is to pause. Number 2, presence of God. Ang kailangan ni Elijah. And thirdly, hinayaan ng God na magsalita si Elijah. Kinakailangan kasi ni Elijah na mag-pronounce, to put into words kung ano yung problema niya. 1 Kings 19:13, when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?" Kung babasahin po natin ang 1 Kings, hindi lang isang beses, 2 beses pa na tinanong ng God si Elijah, Elijah, anong ginagawa mo dito? Hindi ba alam ng God? Di ba siya ang nagpapunta kay Elijah doon sa mountain na yon? Of course, alam ng God. Kailangan lang talaga ni Elijah na sambitin. Sabihin ng malakas na naririnig niya kung ano ang problema niya at pinoproblema niya. Kailangang i-explain ni Elijah sa Diyos kung bakit siya namumblema. At times, kinakailangan mong marinig ang sarili mo kung ano yung kinalulungkot mo. Una, nag-pause sila ng God. Pangalawa, kinailangan ni Elijah ng presence of God. Pangatlo, kinakailangang mag-pronounce si Elijah kung ano ang mali sa kanya, kung ano ang problema niya. At nung masabi na ni Elijah ang kanyang malaking problema, saka sinabi ng God na, mali yang inaakala mo, Elijah. Kaya lumalala ang depression mo dahil sa maling akala. Prescription number 4 ng Panginoon para sa depression, provide God's truth. Sabi ni Jesus sa John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Bakit? Dahil po itong mga false ideas, yung mga maling akala natin minsan, lalo na yung mga false ideas natin about God, sa ginagawa ng God, ito po ay merong power to put us into bondage. Kung ano yung inaakala kasi natin na totoo, doon na umiikot yung takbo ng buhay natin. Kaya kung mali yung pinapaniwalaan natin, malaking problema yan pag nagkataon na hindi maitama. Ano ang maling iniisip ni Elijah? Akala niya, walang ginagawa ang Diyos. Akala niya,
siya na lang ang nagbibisi-bisihan. 1 Kings 19:14, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Anong accusations ni Elijah? God, super pagod na kaya ako. Ako na lang parati inuutusan mo. Ikaw, God, may ginagawa ka ba? Kaya nang ginawa ng Panginoon, alam kasi ng Panginoon na nakapag-pause na si Elijah. Alam ng Panginoon na si Elijah, bumabalik na sa presensya niya. Alam ng Panginoon na ready na si Elijah. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kinorek niya yung thinking, yung maling thinking ni Elijah sa 19:18 ng 1 Kings. Yet I will preserve 7,000 others in Israel who have never bowed down to Baal or kissed him. Sabi ng God, Elijah, akala mo lang wala akong ginagawa. Ang totoo, yung lahat ng victories mo sa Mount Carmel, yung mga mountain experiences mo, simula pa lang yan ng kaya kong gawin sa'yo. Sa verses 15-16, sabi ng Panginoon, go to the desert of Damascus, anoint Hazael, king over Aram. Anoint Jehu, king over Israel. Anoint Elisha to succeed you as prophet. In other words, sabi ng God, huwag kang mag-alala, Elijah. I am still in control. Meron akong ginagawa. Kapag depressed ang isang Kristiyano, kailangan niyang ma-realize katulad ni Elijah na still kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kahit hindi minsan natin nararamdaman na may pagkilos ang Panginoon. Kapag wala ka nang maibigay, ubos na yung lakas mo, wala ka nang maisip, saka mo makikita, kumikilos nga pala ang Diyos. So, si Elijah, una, nag-pause siya, pinapunta siya ng Panginoon sa presensya ng Panginoon. Then, nag-pronounce siya kung ano yung pagkakamali at pinoproblema niya, saka siya nirebuke ng God. At nag-provide ang God ng katotohanan. And lastly, nagbigay ang God ng assignment kay Elijah. That's prescription number 5, pursue. Nang matapos ang counseling sessions with Elijah, marami pa ring reklamo ang prophet. Talaga naman pong ganun si Elijah, reklamador. Parang tayo, di ba? But basically, sinasabi ng Panginoon sa kanya, balik na sa trabaho, Elijah. May ipapagawa pa ako sa'yo. Kahit nagkaganyan ka, pwede ka pa ring maging kapaki-pakinabang para sa akin. Marami ka pang gagawin. May ministry ka pa. So, you need to pursue. Sabihin nyo nga, pursue. Sa isang lecture po on mental health, may nagtanong kay Dr. Carl Mininger. Sabi dun, nung nagtanong, what would you advise a person to do if that person felt a nervous breakdown coming on? Anong advice ang ibibigay mo sa isang tao na magkakaroon ng nervous breakdown? Ang akala ng mga audience, ang isasagot ng doktor, siyempre doktor, magpa-check up ka agad-agad sa psychiatrist. Pero hindi, nagulat silang lahat sa sagot ng doktor. Sabi ni Dr. Mininger, lock up your house, go across the railroad tracks, find somebody in need and help that person. Kapatid, kung nagawa mo na yung first 4 prescription, yung pause, go to God's presence, pronounce what is the problem, na-provide na sa iyo ng Panginoon ang katotohanan, tapos nag-pursue ka na rin, 5 pala yun, feel mo pa rin na depressed ka, nagawa mo ng lahat. Burnout ka, discouraged, broken ka pa rin, in despair ka pa rin. Siguro oras na para tanggalin mo ang pagpo-focus mo sa sarili mo and start getting involved sa buhay ng mga tao. Oras na to
to prioritize others. Iba naman ang unahin mo. Unahin mo ang God. Saka mo isunod yung katabi mo. Saka mo isunod ang kapatid mo. Dahil the more you learn to love Christ and love others, the less na madedepress ang anak ng Panginoon. Yes, merong mga gamot na sinasabi sa ospital, sa clinic para sa depression. Pero wala pa ring hihigit sa gamot na kayang ibigay ng ating Jehovah Rapha. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa depression. Ayaw ng Diyos na manatili tayong nangihina, bagsak, at sumusuko. Ang nais ng Diyos, to turn those scars into beautiful stories. You may be down today, but you are not done yet. Marami ka pang magagawa para sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Nasa Panginoon ang lahat ng kasagutan. Kung burnout ka, depressed ka, gusto mo nang mag-quit, nandyan lang ang Panginoon at handang makinig sa iyo. Handang intindihin ka. Nandyan ang presensya ng Panginoon. Nandyan ang church. Kinakailangan mo lang sabihin kung anong problema. Dahil kinakailangan mong marinig mismo sa sarili mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. At handa ang Diyos sasabihin sa iyo, i-review ka kung ikaw ay nagkakamali. Kapatid, those scars can turn into beautiful stories kung hahayaan mo lang na kumilos ang Diyos. He is our Jehovah Rapha. Gusto niyang gumaling ka. Father God, sa iyo kami nananangan. Salamat, Panginoon, na sa mga panahon na nanghihina kami, mga panahon na burnout na kami, depressed, punong-puno ng anxiety, takot na takot sa mangyayari bukas. Salamat, dahil pinapadama mo sa amin ang pag-ibig mo, ang yakap mo. Nakikita mo ang mga anak mo ngayon, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ng church mo ngayon, Panginoon, yakapin mo kami. Lalo mong ipadama sa amin ang iyong pag-ibig. At kung meron mang dapat mabago, kung meron mang kaming mga maling pananiwala, Panginoon, makikinig kami sa rebuke mo sa amin. Makikinig kami sa panawagan mo. Kasi dito lang kami gagaling. Dito lang kami muling makakabangon. Dito lang kami muling magiging malakas para harapin muli ang hamon ng buhay na kasama ka. At sa mga panahon na akala namin wala kang ginagawa sa buhay namin, Panginoon, turuan mo kami na kung meron kami mga takot, mas maging malaki at malawak ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya hindi kami susuko. Mananatili kaming lumalaban. Dahil, una sa lahat, alam namin, O Diyos, na hindi ka patapos sa amin. At nais mo na ang lahat ng mga scars na to mula sa aming nakaraan ay maging beautiful story na magbibigay ng napakagandang testimony para sa iyo na aming Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pagpupurit pa sa salamat sa iyo na aming dakilang Diyos. In Jesus' name, Amen. Excited po ba tayong lahat na mag-worship sa God through our finances? Amen. Deserve ng God ang best. Ang tithing po is not just giving. It is acknowledging na ang lahat ng meron tayo ay galing kay Lord, galing sa God. Sabi po sa Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord.
Ang 10% po ay hindi lang pagbabayad ng utang. Ito ay pagsasabing, Lord, prioritize kita. Lord, ikaw ang aking priority. Kapag prioritize natin ang 10%, kahit po sa 90%, tayo po ay mapagpapala. Because God will teach us to manage, enjoy, and glorify Him through it. Kasi kung sa 10%, hindi mo na kayang magtiwala sa Panginoon, for sure sa 90%, ay magkakandaloko-loko ka. Kumbaga, kung ano-anong gagawin mo sa pera mo, kung sa 10% hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon, baka ang gawin mo sa 90% ay ipangsugal, ipangbili ng mga ganito, mga luho, at hindi ka magiging matalino. Kumbaga, ang ating pong 10% ay isang picture kung paano pa kikilos ang God sa 90% natin. Powerful po ang 10% na yan po. Ayon po sa isang research in 2023, only 5% of Christians actually tithe faithfully. 5% lang daw ng mga Kristiyano ang faithfully ay nagtitithes. Pero amazing po ang promise ng Diyos sa atin sa Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Kapag napasa natin or nakapasa tayo sa test ng 10%, makikita natin na mas nagiging willing at excited tayo na magbigay pa. Beyond 10% pa yung kaya nating ibigay. Isa pa pong report po noong 2022, sabi po 70% of consistent givers feel more joyful about their finances. Kasi po, ang pagbibigay po ay nagbibigay sa atin ng joy. At yun daw pong mga mayayaman na tao, yung mga, pag chinek mo yung sa Forbes na top 10 na mga mayayaman, laging inilalagay nila na part ng pagiging successful ng isang tao, tinetestify nila ay ang pagbibigay. Kasi giving is a discipline. Mga kapatid, kaya po tayo hindi humihinto sa pag-glorify kay Lord sa 10% lang, ay dahil ganun tayo ka-grateful sa pagkilos siya sa ating mga buhay. Ang nakikita natin is beyond just 10%. Dahil ina-acknowledge natin na yung 100% ay Kanya. Kaya meron tayong building fund, di ba? Meron pa tayong benevolence offering, tapos meron pa tayong mga personal na mga convictions na galing sa Panginoon na gusto ko mag-support sa taong ito. Gusto ko magbigay. Na sometimes yung mga tao sa paligid natin sasabihin or yung mga hindi ganun kalalim sa pananampalataya or hindi nakikita ang iyong purpose, ay ang sasabihin ay illogical na yung ating pagtulong minsan. Pero kahit ang Panginoon, kung iisipin natin kung paano niya tayo binigyan ng buhay, ng kapatawaran, parang illogical, di ba? Deserve ko ba? Minsan hindi natin maunawaan kung bakit tayo binibigyan pa ng blessing ng God. At sana ganun din tayo sa ating pagbibigay. Kasi after mong maipasa ang test ng 10%, mas magiging natural sa'yo na i-align pati yung natitirang 90% to be used for God's glory. Giving is discipline. It teaches us not to be too much of ourselves. Sabi nga sa preaching kanina, sabi ni Pastora, yung last step, kapag ka nagawa mo na lahat, ang gawin mo, humanap ka ng matutulungan. Humanap ka ng bibigyan. Humanap ka ng pagpapalain. Mas tumulong ka. Kasi depressed tayo dahil ang mas nakikita natin lagi ay ang ating sarili. Lagi tayo nakatingin na, hindi ko to deserve. Ang deserve ko ay ganito. Kawawa ako. Pero pag nakita mo at tumingin ka sa paligid mo, pwede ka pa palang maging blessing. At doon parang mas nakikita mo, hindi pa pala nga done ang Diyos sa aking buhay. Dahil kahit tayo may pinagdadaanan, kaya pa rin tayong pagpalain ng Diyos. At kaya pa rin tayong maging pagpapala sa iba. Mga kapatid, yung mga may business, mga may trabaho tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon, maging excited tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Maging excitement natin ay yung mas galingan natin sa lahat ng mga natitira pa nating mga finances, sa lahat ng meron tayo sa ating mga businesses, nang sa gayon, mas lumawak pa ang ating territory. Kasi nga, the more that we are blessed, or the more that we bless God with our 10%, dun sa 90%, mas i-equip tayo at lalawak at lalawak at lalawak ang opportunity to bless
our God. Kaya ito po ang challenge sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7-8, each of you should give what you have decided in your heart to give. God loves a cheerful giver. Kaya maging cheerful tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. At ganun dapat tayo ka-cheerful na gusto ko pang magkaloob sa building fund. Gusto ko pang maghulog sa benevolence. At yung mga tao na nangangailangan, mga ministries that we want to support, huwag tayong magpapapigil. Ibigay natin yung deserve ng Panginoon. Maging worship natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga ginagawa. Mga kapatid, ang 100% po ay sa Diyos. Hindi po ito 90-10 ratio lang. Kinakailangan ang 100% ay sa Diyos. I-glorify natin siya sa ating mga gastusin. Kung paano tayo mag-invest. Kung paano tayo mag-ipon. Kung paano tayo tumulong sa iba. At i-prioritize natin siya sa ating 10% and beyond. Tayo po ay tumungo at manalangin. Pag-pray po natin ang mga biyayang ito. Father God, thank you, O God, dahil po Ikaw ang nagbigay sa amin, O God, ng ability to produce wealth, O God. Lord, at kahit yun po ay dahil sa awa at habag mo, Panginoon. So wala kaming matitake na credit from all this, O God, that we are giving, O God. Everything belongs to you, O God. We're just giving back, O God. And we're just showing you, O God, na Ikaw ang aming prioritize sa aming mga buhay. At Lord, Ikaw po ang bahala sa natitira pa, O God, na nasa amin. Maging mabuti kaming katiwala, Panginoon, ng aming mga salapi, ng mga biyaya na binibigay mo sa amin, O God. At makita sa amin, O God, na hindi po natatapos dito sa kung anong nasa basket na to ang kaya mo pang gawin sa aming mga pera, O God. Sa mga natitira sa amin, we can still give, O God. We can still use lahat ng meron kami, O God, hindi para maging selfish, O God. Hindi para maging
too much of ourselves, O God, but to bless others, O God, and to glorify your name, O God. So Lord, ikaw, Panginoon, na mag-glorify, Panginoon, sa aming church, O God. Sa mga salaping ito, nakakaunti lamang, Panginoon, compared to your glory, O God. Kikilos ka, Panginoon, at marami po itong maaabot, Panginoon. Lord, patuloy na ingatan niyo po at bigyan ng katalinuhan, O God, and patience and love, O God, ang mga naghahawak ng salaping ito, Panginoon. At magamit nga lamang po ito, O God, for your glory, O God. Lord, patuloy po naming dalangin, O God, na kami, Panginoon, ay inyo pong patuloy na i-provide ang pangangailangan, O God. Ang aming pong building fund, O God, ay makukumpleto na, Panginoon. Lord, you have your ways, O God, at kumilos ka, Panginoon. And even po yung benevolence, O God, yung pagbibigay, Panginoon, sa mga nangangailangan. Lord, ito po ay maging part ng aming sistema na, Lord, kami, Panginoon, ay created in your image, O God. So kung paano ka magmahal, tumulong, O God, ay gagawin namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang mga ito, O God. Ikaw, Panginoon, na mag-glorify at ikaw lamang ang maitaas. Sa iyo pong papuri pa, salamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Inaanyayahan po sa unahan ang may mga bata pa po dito sa atin sa loob para po may pag-pray po silang lahat. Nakikita po natin kung paano po ang mga batang ito ay nagnanais at nagsusumikap na sila ay makarinig ng Word of God. Ano po? So isang blessing na magkaroon po tayo ng ganito karami. Sa totoo lang po, marami pa rin po ang wala sa kanila. So lalo na po kung naandito na po sila, baka po kukulangin na po talaga ang ating sanctuaryo para po sa kanilang lahat. Ano po? Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitungo at ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila para sila po'y ating ipanalangin. O Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa umagang ito. Batid niyo po, Panginoon, at nakikita ang mga batang ito kung paano po sila nagsusumika, Panginoon, na makarating sa iglesyang ito at matuto ng inyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na mga batang ito ay inyong papagtagumpayin sa anumang naisin nila, Panginoon, sa buhay nila, O God. Ganon din po, Panginoon, ang mga magulang nila. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa kanila, Panginoon, at pagbibigay ng protection po, Panginoon, para mga batang ito'y mapalaki nila, Panginoon, ng tama at may takot sa inyo, O God. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat mga magulang na patuloy, Panginoon, na magkaroon sila ng kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa inyo kung paano po namin palalakihin ang mga batang ito ng punong-puno ng inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga batang ito mula sa kanilang pangangailangan, O God, sa kanilang mga pag-aaral po, Panginoon. Kayo po ang mag-provide sa kanila ng kanilang mga pangangailangang gamit, Panginoon, financially, Panginoon. I-support niyo po sila, Panginoon. Kalakasan ng kanilang mga katawan, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa sakit, karamdaman, Panginoon, at patuloy na magbigay kayo sa kanila ng pag-iingat, O God. Ganon din naman po, dalangin namin sa inyo, Panginoon, ang mga teachers na naghahawak sa kanila at nagtuturo. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mahabang pasensya, malaking pagmamahal at panunawa sa mga batang ito na sila'y matuto, Panginoon, ayon sa inyong naisin at inyong kalooban, O God. Tunay nga, O Diyos, na ang inyong pagpapalay ibuhos, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord! Ang ating God po ay hindi pa tapos sa atin. And we believe He is at work and all things are possible sa ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang ating God. Hallelujah! Praise the Lord! Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge.
ating Diyos na buhay. Hallelujah! We praise you, Jesus. Hallelujah! 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 Tunay po, Lord, all things are possible with you, O God. Tunay, Lord, na napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong pangako nga, Panginoon Diyos. Sa amin po ito ay imposible, Panginoon. Pero sa inyo, Lord, walang, hallelujah, sa inyo, Panginoon Diyos, ay lahat ay posible, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan muli sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Lord, dahil natutunan po muli namin ang inyong banal na salita, Panginoon. Alam namin, Lord, maraming mga kapatiran, Lord, nagdaraan ng mga depression, ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon, anxiety, Lord. Nandiyan ka, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, dahil nalaman namin, Panginoon, kung anong aming dapat gawin, O God. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo, Lord God. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. Kala namin kami lamang, Lord, ang nadidepress, pero Lord, ang inyong ang man of God mo, Panginoon, Lord, ay marami po mo nadidepress, O God. Pero Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita sa umagang ito. Napakabuti mo sa amin, Lord God. Kaya, Panginoon, salamat po, Lord, sa inyong lingkod na ginamit, Lord. Ang aming pong Pastor Sharon, tunay, Lord, na nagpupuri kami sa inyo, nagpapasalamat. Dahil siya binigay mo sa amin, Lord, para kami maturuan, para kami lumago, para kami patuloy na magamit mo, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo siya, Lord. Pagpalain niyo ang kanyang buhay, kanyang karamdaman, patuloy niyong pagalingin, Lord. Gamitin niyo siya pa, Panginoong mightily, O God, sa iglesyang ito, Lord God. Maging kanya pong associate pastor, ang aming pastor dyan, Lord. Salamat po sa buhay nila at sa buhay niya, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo upang maghayag ng iyong mga salita. Hindi lamang dito, Lord, sa Pascual, maging sa Kalaka, Panginoon. Ang ministry po namin, Lord, salamat at ito po'y patuloy na lumalawak, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga tumayo sa harapan, Lord, salamat sa buhay nila. Ang aming music team, Lord, tunay, Lord, na patuloy silang ginagamit, Lord, para umawit, para kami paawitin, para kami makapagbigay din po sa inyo ng pinakamataas na uri ng pagsamba, Panginoon. Lord, ang nag-exhort ng giving, salamat sa buhay niya, Lord. Ang nag-pray, Panginoon, ang lahat-lahat, Lord, na tumayo dito, Panginoon. Maging ang nasa likod ng camera, Lord, ng multimedia, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Ushering ministry, Lord. Maging mga teachers, Lord God, sa likod, Panginoon, ng kids ministry, mga bata, simula sa bata hanggang sa pinakabatanda nandito, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Kayo ang patuloy na magpala sa bawat isa. Anumang design ng puso ng bawat isa, Lord, ipagkaloob mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos. Salamat nga, Lord, dahil alam namin na victory, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, lahat ng aming karamdaman, yun ang pinagaling, Panginoon, ang lahat ng aming mga kabalisahan, Panginoon, ay nakuha mo na po at nasa inyo lahat ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming nga po salamat. Muli nating ibigay ang dabis na papuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Praise you, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, Lord, taglayan po namin nawa ang inyong bendisyon sa amin, Lord. Dalangin namin na patuloy niyo muli kami samahan, O God, sa paglabas namin sa iglesyang ito, ang aming natutunan, may share po namin, lalo-lalo na sa aming mga mahal sa buhay na hindi po namin nakakasama sa lugar na ito, O God. Gamitin niyo po kami, Lord. Bigyan niyo kami ng knowledge and wisdom, Lord. Boldness, Panginoon, para maghayag po ng inyong banal na salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, sinabi mo sa inyong mga salita, Lord, ano man ang aming hilingin sa inyong pangalan, ito po inyong pagkakaloob. Kaya sa umagang ito, Lord, kami po ay magre-request sa inyo ng aming mga personal prayer. Kaya mga kapatid, tayo lumapit sa Lord. Ano man ang ating kailangan sa Kanya, sabihin natin sa Kanya. Hallelujah. Lord, salamat po dahil ikaw ay mabuting Diyos. Salamat. Alam namin na lahat ng aming prayer requests nyo na pong tinugon, O God. Karamdaman man ito, Panginoon, problema man ito, O God, financially, materially, spiritually, Lord, alam namin na ito po ay tinugon mo na sa umagang ito. Salamat po. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. May the Lord bless you. May the Lord turn His face towards you. Hallelujah. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa amin, Panginoon. Ang dakilang Diyos na lumikha sa amin. Sumainyo nawa ang masaganang biyaya ng ating Diyos ama sa langit, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, at ang walang hanggang pakikipisan ng ang banal na Espiritu. Sumating lahat ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen.